Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, same years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
Narito namang muli ang tahanan ng OFW. Isang magandang hapon, mga kababayan nating OFW sa nampanig ng mundo kayo naroon. Ngayon ay October 30, 2025 at patuloy natin ihatid ang mga balita, serbisyo at programa inilaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po yung lingkod, Onin Miranda ng Department of Migrant Workers, SCS. At syempre, kasama ko muli si Dan Garcia. Dan. Yes, kasama ngonin. Magandang umaga, magandang tanghali, hapon at gabi sa ating mga tagapagpakinig, partikular sa mga mahal nating OFWs saan mang panig ng mundo. Sa ngalan siyempre ng ating mga regular hosts na sina Asik Kiko de Guzman, Asik Benny Ligaspi, si Director Charles Tabu, ako po si Dan Garcia ng DMW Strategic Communications Service. Live po tayong napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood sa ating official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Panoorin din mamaya ang replay ng ating episode sa RP World Service. Tama ka, kabayan. At isang 41 episode na tayo. 41st episode na tayo ngayong hapon. At abalang-abala pa rin ang ating ahensya para sa pagpapalawig po ng mga programa at serbisyo. Katuwag natin sa pagkatupad niyan ay ang ating mga migrant workers offices. Isa sa layunin po ng ating mga MW o yung ating mga migrant workers offices ay yung paglalapit ng mga serbisyo sa ating mga kababayan para rin maayos nila yung kanilang mga suliranin saka yung mga pangangailangan siyempre habang nasa abroad sila. Lalo't siyempre hindi naman nila kayang agad na makauwi ng Pilipinas para asikasuhin yung mga dapat asikasuhin. Kaya naman ang ating migrant workers offices kasamang ONIN ay aalalay doon sa ating mga OFW sa kanilang kinaroroonang mga bansa. Tama ka, ang ating mga migrant offices, migrant workers offices sa iba't ibang panig ng mundo. Di ba? At talagang maasahan natin. Parami na ng parami ang ating mga migrant workers offices. At nakakatuwa no, dahil ang mga area ngayon na dati-rati, alam mo, nangasiwa ko ng ganitong programa noon sa radyo. Pero hindi pa ganun kalawak ang trabaho ng dati ay POEA. Ngayon ay Department of Migrant Workers. Kasi ang karaniwan lang na problemang na ilalapit sa amin noon, nasa Middle East, Saudi Arabia, Qatar, Riyadh, kahit ano. At kawawa yung ating mga OFWs na naglilingkod dyan. Pero ngayon, panatag tayo sapagkat alam natin, nandyan ang DMW. Ayan. Andyan ang ating mga MWOs na aalalay at laging tutulong sa ating mga kababayan. Tama ka. At sa mga susunod na araw, kabayan, ating ipagdiriwa ang gugunitain o alalahanin ang ating mga yumaong mahal sa buhay ngayong darating na undas. Hoy, undas na nga pala. Tama ka. At isang pagubugay po din sa ating mga bayani sa ibayong dagat na nagbuwis ng kanilang buhay sa ngalan ng pakikipagsapalaran para sa pangarap at pamilya. Maya-maya po, mapapakinggan natin mula kay Labor Attaché Margarita Eugenia Victorino ng Migrant Workers Office Italy ang maraming ganapan sa idinaos na bagong bayani ng mundo, OFW Serbisyo Caravan sa naturang bahagi ng Europa. Pero bago yan, narito muna ang ilang mahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Mas maayos na recruitment at proteksyon para sa mga OFWs ipatutupad ng DMW. Pinalakas ng Department of Migrant Workers ang pakikipagtulungan sa mga private recruitment at manning agencies sa pamamagitan ng bagong DMW Standard Quality Management System sa ilalim ng Department Order No. 3 Series of 2025. Dito, tututukan ng DMW Licensing and Regulation Bureau, katuwang ang land-based OFW concerns ang pagpapatupad ng QMS. Babala ng ahensya, ang mga hindi susunod o magsusumite ng peking dokumento ay maaaring maharap sa suspensyon, kanselasyon o denial ng lisensya. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia, layunin ng programa na isulong ethical recruitment, transparency at mataas na kalidad ng serbisyo bilang bahagi ng reforma sa sektor ng paggawa. Pinuri naman ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang 44 na pioneering Philippine recruitment agencies at license manning agencies na kabilang sa unang batch na QMS onboarding. Katuwang International Organization for Migration, isinama ng DMW sa QMS framework ang mga transparent recruitment practices at standardized operations na naayon sa global standards upang mapaangat ang kredibilidad
at competitiveness ng Pilipinas sa international labor market. Balita mula sa tahanan. Mga Pinoy na biktima ng scam hub sa Myanmar, Thailand, tinututukan. Pinaigting ng DMW ang pagtulong sa mga Pilipinong nailigtas mula sa mga online scam hubs operations sa Myanmar at mga karatig bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas silang may babalik sa bansa at mabigyan ng agarang suporta. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, 66 na biktima na ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa Bangkok. Inaasikaso na rin ang natitirang mahigit 220 katao para sa kanilang matutuluyan, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Bumuo rin ang augmentation team mula sa DMW at OWA upang palakasin ang operasyon sa Thailand at Myanmar. Mahigpit din ang koordinasyon sa mga embahada at kalapit na labor post para tiyaking lahat ng biktima ay makakatanggap ng tulong at proteksyon. Tiniyak din ng DMW Secretary na bibigyan ng tulong trabaho ang mga magbabalik sa Pilipinas katuwang ang Department of Labor and Employment. Nagpaalala rin siya sa mga nagnanais mag-abroad na mag-ingat sa mga mapanlinlang na alok at huwag pumayag sa iligal na paglabas ng bansa. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan. Pero bago natin ipakilala ang ating mga bisita, ngayong araw karagdagang good news at updates mula sa ating ahensya. Balitang MW Hong Kong nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Action Fund ang kabuuang 96 beneficiaries ng Migrant Workers Office o MWO Hong Kong mula October 2 hanggang 26, 2025. Alinsunod sa direktiba ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak. Layunin nito matiyak ang agarang suporta at proteksyon sa mga Filipino migrant workers lalo na sa oras ng kagamitan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 43 medical cases, 27 terminated workers, 2 dating nakakulong, 1 biktima ng panloloko, 5 may kasong labor o immigration, 2 distressed individuals, 4 na balikbayan box scam victims, 11 MWO Resource Center wards at 1 kamag-anak ng nasawing OFW. Patuloy ang MW Hong Kong sa pagbibigay ng tulong at serbisyo na katuon sa kapakanan at dignidad ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Ay mga kaibigan, mahaba-haba itong panahon na inilaan po ng Department of Migrant Workers sa ating mga kabayan sa Hong Kong. Isipin mo, October 2 hanggang 26, medyo halos 1 buwan na yun. Diba? Oo. Saka nakita mo napakalaking tulong talaga ng ating Action Fund para doon sa mga hindi lang ng mga OFW na umuwi dito sa Pilipinas, pati yung mga naroon pa sa kanilang post sa kanilang host country ay nabibigyan na kagad ng Action Fund. Tama ka. At bibigay din lang natin ulit yung mga kaso na hinawakan po ng MWO Hong Kong. 43 medical cases. Isipin nyo naman kung ikaw ay may sakit at talagang may dinaramdam na karamdaman, mahirap ka magtrabaho dyan, di ba? At alam natin ang hirap ng ating mga kababayan sa ibayong dagat na nagkakasakit at walang tumutulong. Buti na lang, andyan pong MW Hong Kong. 27 terminated workers. Isipin nyo mga kaibigan, 27 terminated workers pero nabibigyan pa ng pagkakataong magkatrabaho ulit. Di ba? Ibig sabihin, kahit papaano ay nabibigyan sila ng ayuda, nawalan sila ng kanilang ikabubuhay o hanap buhay para sa pamilya, naririyan ang ating DMW para umalalay sa kanila. Ayan. Sa inyo mga kaibigan na patuloy po ng tulong ang MW Hong Kong sa pagbibigay po ng tulong at asiste sa ating mga kababayan po dyan. Okay. Eto, maganda-gandang balita to. Susunod na balita natin. Yung CNA ng DMW at Rafea, pirmado na. Formal nang nilagdaan noong Oktubre 28 ang Collective Negotiation Agreement o CNA sa pagitan ng DMW sa kanong ating Rank and File Employees Association o Rafea sa pangunguna ni na Secretary Hans Leo J. Kakdak at Rafea President Danhill D. Alcantara. Ang kasunduan ay patutupad sa loob ng 4 na taon. So 4 na taon yung visa nito, nitong CNA nito, at naglalayong palakasin ang pagtutulungan at pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan at kagalingan ng mga empleyado ng DMW.
bilang pagkilala rin ito sa Rafea bilang sole and exclusive representative ng rank and file personnel ng kagawaran. Ayan, our congratulations po sa Department of Migrant Workers at sa RAFEA, Rank and File Employees So sa Association. pamamagitan nitong kasunduan na ito, magkakaroon ng proteksyon saka yung mga karapatan ng mga empleyado ng DMW Tama ka. ay palalakas syempre sa koordinasyon o sa pagtutulungan, sa pakikipagtulungan ng pamunuan ng DMW. Tama ka, at asahan natin mga kaibigan, ano mo magiging problema ay agad po yung masusolusyonan. Ano po, sapagkat andyan po ang DMW at ang RAFEA sa kabuuan. Ayan. Mga kaibigan, OFW Hospital level up na dahil accredited na bilang level 2 ng Department of Health. At opisyal na nga po itinaas ng Department of Health sa level 2 ang OFW Hospital. Isang mahalagang tagumpay po yan para sa Department of Migrant Workers sa patuloy na layunin maghatid ng dekalidad at abot kayang serbisyong medikal para sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa ilalim po ng bagong lisensya mula sa DOH Health Facilities and Services Regulatory Bureau, pinayagan ng operasyon ng 72-bed capacity at isang Type 2 ambulance mula sa dating 50 na bed bilang Level 1 facility. Kabilang po sa mga bagong serbisyong maaaring alok ang ICU. Ayun, ICU meron na. NICU, Level 3 Diagnostic X-ray at CT scan. Habang nakaplano rin po ang pagtatayo ng hemodialysis unit. At isa po itong patunay na patuloy po sa pag-level up ng DMW at OFW Hospital sa pangalaga po sa ating mga bagong bayani. Ayan. Yung napakalaking bagay nito, yung pag-upgrade sa level 2 ng ating OFW Hospital. Hindi lamang lumalawak yung mga bed capacity, yung mga iba't ibang essential na mga medical services ay finally may bibigay na rin natin sa ating mga OFW clients saka yung kanilang mga pamilya. Matagal na itong hinihiling ng ating mga clients. So sa wakas na-upgrade na. Na-upgrade na, naipagkaloob na. Kaya po congratulations sa DMW at congratulations po sa DOH. Yeah, congratulations kay Doc Kokoy Maglaya, Yes. ang ating medical director ng OFW Hospital. Doc, Ayan. kain ka naman, Doc. Pa-burger ka naman. Asahan mo at magbibigay pa ng libre serbisyo ang Overseas Filipino Workers Hospital. Asahan po natin yung mga balita natin, marami na talagang nagpupunta dyan para magpagamot, para magpa-check up ng kanilang mga nararamdaman. Ilang beses na ako nakapunta sa OFW Hospital, sa talaga namang dinudumog talaga ng ating mga kababayan, yung ating hospital diyan sa San Fernando City sa Pampanga. Ayan, alright. Panoorin natin mga kaibigan ang isang panayam sa isang kababayan natin na may inspiring na kwento ng tagumpay sa kabila po ng pagsubok sa ibang bansa. Ang kababayan natin na ito ay isang dating nurse ng isang prinsipe sa Europa. Talaga naman napakalupit nitong ating kababayan na ito at naparangalan sa Italia. Narito panoorin natin ang good news mula sa ibayong dagat. Dumating po ako dito way back 2011. Dumating po ako dito as domestic helper sa kontrata. So I started to work po as caregiver. And then after that, ang goal ko po talaga ay maging nurse dito sa Italy. Mahaba-habang proseso at napakahirap po para maging nurse dito, magkaroon ng lisensya. Kung ano-ano yung mga work ang pinasok ko. I'm a wedding singer, event host, Zumba instructor po sa Padua. Doon po kasi ako nagmula sa Padua. Then after that, yung parang sabi ko ang hirap na maging nurse dito. Ang ginawa ko, pumunta na ako ng Germany. Nagkaroon po ako ng opportunity na mag-alaga ng prinsipe or maging private nurse niya. 6 to 8 months ko doon, parang inisip ko bumalik na Italy. Kasi marami na akong alam dito sa Italy, marunong na akong mag-Italiano, food, religions, at saka mga traditions nila parang unti-unti ko nang nayayakap. During pandemic, yung mga walang lisensyang nurses, pero may lisensya sa atin, sa Pilipinas, the government of Italy allowed us to work temporarily hanggat may pandemic. So that time, nag-work ako as nurse sa nursing home kasi wala akong experience. Dumating ako dito, pagkapasa ko ng board exam, pumunta na agad ako dito so wala akong hospital experience sa Pilipinas. So ang ginawa ko dito, kumuha muna ako ng experience sa nursing home para makipag-usap sa mga matatandang Italiano, ma-familiarize sa mga gamot dito sa Italy kasi more on Italian talaga yung makikita mo sa mga gamot.
And then after 6 months, pumunta ako sa Milan. Doon ako nag-work sa vaccination, yung tinatawag nila yung sa mga flu vaccine. Ako yung nag-injection that time, noong 2020 during pandemic. Hanggang sa nakapasok ako sa hospital. And then, 2022, nag-exam na ako ngayon sa Ministry of Health para ma-convert yung license ko. Doon ako nakapasa. And then after that, nung nakapasa ako, kumuha ko ng other licensure examination kung saan ako residente sa Padua. Naipasa ko rin yon. So may license na ako that time. Nag-start na ako mag-masteral. And then ngayong October 27, gagraduate na ako sa pangalawang master ko sa nursing management. And ayun po yung naranasan ko dito. And then ito nga, ginawa ko lang naman yung maganda sa mga pasyente. May bonus pa. Nabigyan ako ng award o pinarangalan po ako sa Senate dito sa Italy, sa Italian government, ng isang napaka-famous na nursing association dito, ang CINAE. Ayun po. Ang advice ko sa kanila, una, bago sila sumabak, mahalin nila ang sarili nila. Alamin nila kung ano yung kakayahan nila. At yakapin nila yung lugar kung nasaan sila. Kasi bihira lang dito sa Italy, maraming Filipino dito na natatakot kasi hindi sila marunong magsalita. Pero puhunan nila yun eh. Kapag marunong kang magsalita, kaya mo ipaglaban ang sarili mo, kaya mo makipag-usap sa pasyente, kaya mo makipag-usap sa mga doktor, tigit sa lahat, kaya mo makipag-usap sa mga colleagues mo. Kapag marunong ka na nun, panalo ang mga Pilipino. Kasi ang sunod na dun, kung paano natin itrato yung mga pasyente. Ito yung TLC, Tender Love and Care. Marunong tayo magmahal sa ating mga pasyente. Bonus na kung matalino at magaling nurse ka. Since lahat naman ng mga Filipino nurses, maganda ang foundation ng nursing education sa Pilipinas. Ayun. Yan po si Nurse Edilberto Jr. Cipres. Ginawa rin po ng Nursing Now Italy Awards sa Italian Senate sa Roma. Congratulations po, kabayan! Talaga namang kahanga itong si Edilberto. Personal kong nakausap itong si Edilberto nung ako'y nagtungo sa Milan para dun sa caravan. At napaka-inspiring talaga ng kanyang kwento. Alam mo, there was a point in his time in Italy na natutulog na raw siya sa estasyon ng tren. Estasyon ng tren? Oo, nung mga panahon na siya ay nag-uumpisa pa lamang diyan sa Italia. So ibig sabihin hindi siya nurse kaagad nung nagpunta Hindi sa siya Italia? Nurse kaagad. Nag-umpisa siya bilang domestic worker at hanggang sa maging caregiver. At ayun na nga, yung kwento niya na unti-unti siyang umangat. Ang key ng kanyang pag-angat ay yung dapat talagang matuto ng lengguwahe ng bansang kanilang pupuntahan. Tama. Napaka-importante talaga noon. At talagang napakahalaga po niya mga kaibigan kasi po para ka maunawaan ng bansang pupuntahan mo at makausap ang mga tao dyan, dapat matuto ka ng lengguwahe nila. Totoo. Diba? Paano kayo magkakaintindihan, di ba? After nito, marami pang ambisyon tong si OFW Edilberto. Oo. At sana ay maging inspirasyon pa sa ating mga OFW na nurses na nangangarap rin magtrabaho sa ibang bansa. At proud na proud siya sa education system, sa nursing education system ng Pilipinas. Tama. Kasi nga yung tinatawag niya tender loving care. Totoo naman yun. Kaya nga mga kaibigan, ang mga overseas Filipino workers, hindi lang po kinikilala sa ating bansa, kundi sa kabuuan ng mundo. Sapagkat dahil napakahusay po ng ating mga kabayan, mga nurses po. Samantala, kasama ngayon, may isa pa tayong pakikinggang kababayan. Siya naman ay mula sa Filipino community sa Rome, Italy, na nagbahagi ng kanyang mensahe ng pasasalamat at yung kanyang karanasan sa serbisyong may malasakit na handog ng pamahalaan para sa ating bagong bayani ng mundo. Narito at panoorin din natin ito. Ako po si Armand Curameng. Ako po ay nakatira sa Palermo, Italy. Dumating po ako dito sa Italia noong 1998. Isa po akong singer sa ating bansa. Pagdating ko po dito, nagtrabaho ako for 2 years as domestic helper. Luckily, I found back my love in music noong ako po ay nanalo sa isang singing contest sa Italia. I represented Philippines and I won. Mula noon, bumalik ako sa aking mahal na trabaho sa pagkanta. In the year 2016, nabigyan po ako ng pagkakataon na bilang kauna-unahang Filipino as semi-finalist ng The Voice of Italy. Doon po dumating yung mga magagandang oportunidad. At yun po ang nagdala sa akin bilang host na sama sa Roma Serbisyo Caravan. And masasabi ko po sa serbisyong ito ay napakaganda.
For the first time in my more than 20 years in Italy, ito ay isang napakagandang karanasan dahil po dinala ang mga iba't ibang serbisyo dito sa Italia ng ating gobyernong Pilipinas. Nabigyan ng pag-asa na kami pala, mga OFW dito sa Italia, ay may mga iba't ibang benepisyo pag umuuwi at kahit nandito sa Italia. At ito po ay dadalhin ko sa ating mga kababayan sa Palermo dahil ako po ang president ng Filipino community doon, Philippine Don Bosco Association. May ibabahagi ko po sa ating mga kababayan doon kung ano ang mga nalaman ko para at least makapag-avail din sila ng mga serbisyo na dinala dito ng ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. We are so grateful for these services and sa lahat ng mga iba't ibang leader ng bawat ahensya na pumunta, kami po ay nagpapasalamat talaga sa inyong serbisyo. Ako ay nagpapasalamat po sa ating mahal na Presidente, PBBM, President Bongbong Marcos, and of course sa ating First Lady Liza Marcos dahil sa kanilang pagnanais na ilapit ang gobyerno sa ating mga kababayan dito sa Italia at sa mga iba't ibang panig pa ng mundo. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Alright, mga kaibigan. At yan si Armando Curaming, isa sa mahigit 3,000 Pilipino na nakinabang sa halos 5,000 government transactions na ginanap bago yun sa Milan, yung Rome, Italy muna. Alam mo, talagang ang gagaling ng mga Pilipino, no? Isa pala tong contestant ng The Voice Italy. Tama ka. Ang husay ng mga Pilipino sa pag-awit ay nakikilala sa mga panig ng mundo naroon. Diba? Matatandaan mo, di ba? Meron tayong isang kababayan na nanalo sa The Voice. Si Jessica Sanchez. Tapos yung pinaka-grand winner, nakaraan lang, si Sopronio Vasquez. Yes, si Sopronio Vasquez na napakahusay din kumanta. Nagtungo rin niya sa atin sa DMW at nagbigay ng kanyang awitin para sa atin. Kita mo naman ang mga Pilipino makahuhusay talaga. Gaya ni Sir Armando Curaming na sa kabila ng 20 taon niya sa Italia, itong mga latter part of his 20 years, talagang pinakinabangan niya ng gusto at talagang nanalo sa pinakapresyosong singing contest dyan po sa Italia. Okay. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, bago itong Roma, nauna na rin Roma at Italia, nauna nagsagwa rin ng caravan para sa ating mga kababayan. Doon naman sa London, sa United Kingdom. Pagsapit sa Italia, nakasama ang inyong lingkod. Yun, sinasabi ko kanina, sa Milan. At dito, nasaksihan natin yung kagalakan ng ating mga kababayan sa pagpapalapit natin sa serbisyo ng pamahalaan na doon sa kanila, siya namang mahigpit, ito kasi yung mahigpit na habilin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan. At ngayon mga kaibigan, sobrang abala pa rin ng ating Migrant Workers Office dyan po sa Milan sa pag-asikaso at serbisyo po sa mga kababayan natin. Kaya hindi man nating opisyal na makakasama ng live si Labor Attaché Margarita Eugenia Victorino. Sobrang busy, no? O tawagin na lang po nating Labat Barge ng MWO Milan, Italy. Siya po nagbigay naman ng mensahe para ipaliwanag ang mga naging kaganapan sa nagdaang karavan. Narito, panoorin po natin siya. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ng DMW Radio Pilipinas. Ako po si Attorney Margarita Eugenia Fabon Victorino Marquez, ang Labor Attaché na nakatalaga dito po sa Migrant Workers Office sa Milano, Italy. Masaya ko pong babahagi sa inyo ang naging resulta ng Alagang OWA Caravan na ginawa po dito sa Philippine Consulate General sa Milano noong October 15 at 16 nitong taon na ito. Nagkaroon po tayo ng 10 ahensya ng gobyerno na lumipad pa mula sa Pilipinas at yung iba lumipat mula sa caravan sa Rome at nagbahagi ng iba't ibang serbisyo para sa ating mga overseas Filipinos at overseas Filipino workers dito po sa Northern Italy. Ang natanggap po naming mga datos ay nakapagbigay tayo ng higit sa 2,700 services mula po sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Nangunguna na po dito ang serbisyong consular from the Philippine Consulate General,
ang serbisyo mula po sa Department of Migrant Workers through the Migrant Workers Office, serbisyo mula sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA, at dalawa pa pong partner agencies natin na nandito rin sa consulate, ang SSS at ang Pag-ibig. Masaya po ang naging resulta ng 2 araw na caravan na ito at marami pong nagpahatid ng kanilang mga request kung maaari ay ito ay maulit muli dito po sa ating Philippine Consulate General. Si Labat March. Saksi ako, no? Sabi ko nung nagtungo kami sa caravan, labis-labis yung pasasalamat ng ating mga OFWs. Yung iba doon naninirahan na ng mga 20 years. At tuwan-tuwa sila. Mr. Armando Curameng. Oo. May mga nakausap din ako doon, mag-asawa, doon na sila nagpakasal. Doon na sila bumuo ng kanilang pamilya. Tuwan-tuwa sila kasi sa ngayon daw talagang lumalapit ang gobyerno para sa kanila, hindi na nila kailangang umuwi ng Pilipinas para makuha yung mga essential na services na kailangan nila tulad ng mga pagre-renew ng kung anong dapat i-renew, pagkuha ng mga dokumento, ganyan. Ayan. Anyway, Daan, meron pa at narito, tinlaki din niya ang iba't ibang serbisyo po ng MWO Milan. Kababayan, tutok lang po dito sa tahanan ng OFW, Labat March, pasok. Tanggapan po ng Migrant Workers Office dito sa Milano, tumitingin, nangangalaga sa ating mga overseas Filipino workers sa buong Northern Italy. Kami po ang nag-accredit ng mga Italian employers, corporations, cooperatives na ang principal place of business ay nasa Northern Italy. Kami rin po ang nag-i-issue ng overseas employment certificates sa ating mga OFWs, mga balik-manggagawa, kung sila po ay nagbabakasyon sa Pilipinas. In the initial stage of the rollout na rin po kami ng ating e-travel pass. Bukod po doon, kami rin po ang nangangalaga sa karapatan, mga kailangan ng ating mga OFWs dito. Ongoing po ang lahat ng ating on-site activities. Meron din po tayo dito sa Migrant Worker Office ng Milano, Italy, ng isang Migrant Workers Resource Center kung saan po tayo ay naghahatid in partnership with the OWA ng iba't ibang training and skills improvement seminars para po sa ating mga OFWs. As a matter of fact, ongoing po ang ating in-person basic Italian language courses para po sa mga bagong dating na mga OFWs. Sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy po ang ating training. Kasama na po dyan ang ating basic hair cutting courses at bartending. Makakaasa po kayo na sa susunod na taon o sa parating na 2026, tuloy-tuloy po ang magiging programa natin para mas magkaroon tayo ng mga additional skills para sa ating mga OFWs dito po sa Northern Italy. Kasama din po natin ang OWA sa pagbibigay ng tulong sa active OWA members kung kinakailangan po nila ng repatriation assistance at sa pamamagitan po ng Action Fund na nasa ilalim ng batas na gumawa ng Department of Migrant Workers, nakakapaghatid na din po tayo ng financial assistance, medical assistance, and legal representation para po sa lahat ng ating mga OFWs na nangangailangan ng mga abogado sa kanilang mga legal concerns, issues, and problems habang sila po ay nagtatrabaho dito sa Northern Italy. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mag-aatubiling tumawag sa amin dito po sa Migrant Workers Office sa Philippine Consulate General o bumisita po sa ating tanggapan. Ang address po namin ay nasa Via Stelvio 71, Milano, Italy, at bukas po ang ating tanggapan Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. At tabayan din po natin ang mga announcement ng Philippine Consulate General at 2 beses po sa isang buwan ay dinadala ho natin
ang ating mga serbisyo na mas malapit pa sa ating mga kababayan dito sa Northern Italy through the consular and labor outreach po. At tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating tinatawag na serbisyo linggo tuwing huling linggo ng buwan. So, tuwing huling linggo po ng kada buwan, bukas po ang ating konsulato at lahat ng attached agencies kasama na ang MWO or Migrant Workers Office, OWA, SSS at Pag-ibig. Katulad din po ng operating hours namin on regular days. So, sana po magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon pa ng isa pang pag-uusap through the DMW Radio Pilipinas program. Hanggang sa muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat at sana po subaybayan niyo pa ang lahat ng programa ng Migrant Workers Office in Milan sa ilalim po ng Department of Migrant Workers. Salamat po. Maraming salamat po, Labor Attaché Margarita Eugenia Victorino. Ayun, napakarami talagang serbisyo na ibinibigay yung ating MW Milan dyan sa mga kababayan natin na nasa parte ng Europa. Mula sa proteksyon ng ating mga OFW na nahaharap sa iba't ibang kaso, pinagtatanggol natin at pagbibigay sa kanilang welfare, yung kanilang kapakanan. May mga iba pang serbisyo sila na ibinibigay tulad ng pag-alalay sa mga ito sa kanilang sari-saring kung ano-ano mga suliranin diyan sa MW Milan. At ginagawa nila ito kasamang onin sa napakaliit nila na puwersa. Tama ka. Bukod kay Labat Marge, ang kasama niya, babatiin ko lang yung mga nakasama ko dyan sa MW Milan. Si Ma'am Bing, siyempre, salamat Ma'am Bing sa pag-alalay sa amin. Si Ma'am Chloe, saka si Sir RG. Tapos meron lang silang local hire, si napakagaling din nito, napakahusay, napaka all around, si Sir Hertz. Yan ang mga kaibigan natin dyan sa MWO Milan. Ayan, congratulations po at sana susunod na magkakataon, makilala ko rin po kayo dyan sa Milan. Darating yan. Nagbabalik po tayo mga kaibigan, ilan mo ng paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #Panatag ang may alam. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero
parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Narito pa rin po ang tahanan ng OFW para sa Kalingat Aksyon para sa mga bagong bayani. Para sa Kalingat Aksyon, narito mga kapanayam natin ngayong hapon ang isang OFW na si Sir Edilberto Medina. Kamusta kabayan? Bati po muna kayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon, sir. Magandang hapon sa mga nanonood. Ayan. Nakikinig sa istasyon na to. Ako'y nagpapasalamat at naimbitahan ako dito sa inyong istasyon. Kami rin po, maraming salamat din sa pagpapaunlak. Pinakamainam po siguro, sir, malaman muna natin, anong taong kayo nag-abroad at bakit po kayo nag-abroad? Actually, medyo matagal-tagal na. No? Mahaba-habang usapan to. Binata pa lang ako noon, natatandaan ko. Kung binata pag-usapan natin, medyo mahaba nga ho yun. Pero ibig sabihin, binata pa kayo. Nag-abroad na kayo. Hanggang noong 2014, nag-resign na po ako sa pag-abroad. So, 25 years na nawala ang buhay ko rito sa Pilipinas. Saan po kayo nagtungo? Saka anong naging trabaho nyo doon sa bansa na pinuntahan ninyo? Bali, ang una kong destination is Saudi Arabia, Riyadh. Then, 10 years. 10 years? After that, lumipat na ako ng Jeddah. 15 years naman ako sa Jeddah sa magkaibang company. So, anong trabaho niyo po doon sa mga food bansa? and beverage po Food ako. and beverage. Manager po ako sa isang company. Ayun, manager? Manager. Ibig sabihin, sir, ay talagang nagkakalam kayo ng kaalaman tungkol sa pangangasiwa ng isang bar. Tama ba yun? At restaurant. Lahat po. Bar, restaurant, coffee shop, cafeteria, parties. Ayan. Ano, sir, yung pinakamagandang alaala nyo siguro na maibabahagi po sa amin, nyo sa amin, habang nasa bansa kayo ng Riyadh at saan pa yung isa? Jeddah. Opo. Riyadh and Jeddah are parehas sa Saudi Arabia. Yes. Ang maganda siguro ang alaala na may share ko sa inyo is yung alaala na tuwing susweldo. Pinakamaganda yun. Kasi po, pagkasweldo, diretso sa bangko. Tama, yun. At mamimili ng konti para sa sarili, mga kailangan na personal na gamit. Yung kasi sa abroad, actually, napakahirap ng buhay. Hindi ho basta-basta ang pag-abroad. Napakahirap po. Kung hindi kayo kung magsisikap rin lang kayo, mag-ipon na rin po kayo. Para dumating po yung time na katulad ko, nagplano ako talaga na 45, kailangan mag-resign na ako at makauwi ng Pilipinas para naman, pag nandito na ako sa Pilipinas, may lakas pa ako, makapag-serve pa ako rito sa country natin na kahit pa paano katulad nito, negosyo o kayo rin, kaya nyo yun lahat eh. Tama. Basta mindset lang. Gusto ko na ipaalala sa ating mga kaubayan, si Edilberto po, mga kaibigan, ay nakasama po sa Bazaar Showcase dyan po sa Department of Migrant Workers. Opo. So, ibig sabihin, yung 25 years, 25 years, umuwi siya ng Pilipinas, nakaplano pala na 45, pag tungtong niya ng 45-year-old, babalik siya ng Pilipinas. Ayun pala. So, pagbalik mo dito sa Pilipinas, kailan yun? 2014 po. 2014. So 2014, 45 years old ka na, tama ba? Opo. For good na. For good na po. So anong plano mo pagdating mo nung 2014? So actually, ang plano ko dati noon is magtayo na isang siguro karinderya, basta about food pa rin and beverage. Kaso nakita ko si Mrs. po na mahilig siya sa mga ganitong klase ng trabaho, sa pananahi. So sabi ko, bakit hindi na lang kaya tulungan ko si Mrs. Improve ko na lang yung kung ano may tutulong ko. Although wala akong experience sa ganitong klase ng trabaho. Pero siguro sa pagmamahal ko sa pamilya ko, natutunan ko lahat ng bagay na hindi ko pa nararanasan. Sinikap ko lang. Tapos hanggang nagtulungan nga kami mag-asawa, alang-alang na sa pamilya namin. Ito naman naging resulta, masaya na nagtatrabaho kami mag-asawa, masaya pala yung nandito ka
pag nagkasakit kami, mag-aalaga sa iyo, hindi Tama. katulad sa abroad. So nasumpungan mo sir, nasumpungan niyo po na yung DMW. At paano po kayo nakasama doon sa bazaar ng DMW? Actually, nung pag-uwi ko po rito, nagulat ako. Dati ang pagkakalam ko po dyan is POEA. Oo, building na POA. yun. Maraming ang nagsasabi. Nagulat po ako nung one time na nagpunta ako sa mall. Sabi ko, bakit pinalitan na yung building? Sayang naman yung ano ng government natin na yung POEA nakakatulong naman sa mga OFW. Ba't inalis na yung ano? Sabi ng misis ko, hindi pa pinalitan, napalitan lang ng yung Pangalan. POEA, yung pangalan, naging DMW Ayun, na. naging DMW, pinalaki, mas malawak, Opo, mas at high-tech. nagbibigay ng mas maraming serbisyo Opo. para sa inyo. So nakapasok po kayo dun sa bazaar. Opo. Pakita nyo naman ano bang produkto yung pinagmamal. Kanina pa niya sinasabi, partner, na gumagawa sila ng kung anumang produkto nung kanyang misis. Pinagtuunan nila ng atensyon. Lumayo siya sa food and beverage. Tama. Ano ba yung produkto niya? Pakita nyo naman po sa amin. Actually, ito po, may dala ko rito mga sample. Pero, nung nakilala ko po si DMW kasi, nung time na yun, is aksidenteng, may isang OFW rin sa Pampanga na nakasama namin sa bazaar. Tapos, inano niya nga sa akin itong year na to na invite daw niya ako sa DMW na magbasar din. Kaya yun, nasumpungan namin itong year na to na makapagbasar kami. At binigyan naman kami ng chance ni DMW na makapwesto. Ma-introduce yung mga product namin. Medyo nakikita yan para nakikita naman ng ating mga kabayan kung ano yung ginawa ni Edelberto. Ayan. Tama-tama. Ano yan? Denim Pangginaw. Opo. May poncho po siya. At, may attach po siya ng ano po natin, ipugaw. Tama. Yung mga native materials natin. Although, denim po siya from siguro United States denim. Pero nilalagyan po namin ng attachment ng bilang ma-recognize tayong Pilipino pa rin. Ayun. Para kahit dalhin sa abroad, Pilipino pa rin. Ayan. Alright. Nako. Tapos ito pa po yung abanico. Abanico? Abanico po. Kaso po, dinevelop po namin, nilagyan po namin ng mga Design. design. Nabibenta rin yan. Opo. Ang mga client po namin from US, minsan ng mga balikbayan. Tapos Ayun. ito naman po yung mga gawa ng aming empleyadong kabataan na dating nagbababad sa cellphone. Ngayon yan ang pinagkakabalahan. Ito na po ang mga Kasi ang bagay na yan, mga kaibigan, bukod sa naibibenta, pwede pa silang kumita ng pera. Yun yung purpose namin mag-asawa. Tapos, napakarami yun ng mga produkto pala. Opo. Ito naman po, yung mga bags namin, mga fashion bags, isa lang po yung nadala ko. Pero actually, marami po kami nito. Mga iba-ibang design, yung mga denims, everything. Alright. Tapos, ang mga trabahador naman po namin dito is mga kananayan. Kasi po, ayaw ko na po mangyari yung katulad sa nangyari sa asawa ko na naging trabahador na mahabang panahon. Sabi ko sa kanya, pag kumuha tayo ng mga trabahador natin, ayaw ko rin naman trabahador sila sa mga ginagawa natin. Gusto ko, sa bahay lang sila, makita nila anak nila, kasi tayo hindi natin nagawa yung mga ganong bagay. Gusto ko ngayon, sa kanila naman. Edelberto, anong maaari mong sabihin sa DMW, Department of Migrant Workers, at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataon ibinahagi sa inyo? Ako po yung nagpapasalamat sa ating gobyerno ngayon dahil nararamdaman ko na malaki ang pinagbago, higit sa lahat. At nakikita ko yung pagiging sincere ng bawat taong tumutulong sa mga OFW. At sana magtuloy-tuloy ito at wag na magbago man sa magandang pamamaraan. At marami pang matulungan na kapwa ko OFW o hindi lang OFW, buong Pilipinas na, lahat ng Pilipino. At sana katulad na may mga retired, madagdagan na lang yung nabalita ko, natuwa ko yung kay Senator Rapi Tulfo na hindi pa siguro na-implement yung batas na nabalita ako lang. Yung pension act, Nakakatuwa po yun, nakakataba ng puso yun na pero sa akin sa opinion ko lang na mas maganda siguro kung iuwi na lang instead of cash money sa medical
ano na lang Ibigay, pondo ipagkaloob. po. Kasi maraming OFW na naging seniors na humihina ng resistensya. Sir Edelberto, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin hanggang sa susunod na pagkakataon po. Opo, Maraming salamat. po sa inyong lahat at magandang araw po. Ayan, mga kaibigan, si Ginoong Edelberto Medina ang ating po nakabanayam. Kabayan, isang paalala po mula sa Department of Migrant Workers, patuloy po ang hatid tulong sa ating mga OFW na naging biktima ng balikbayan box scam. Inaanyayahan po namin na magpunta po kayo sa kamustahan para sa mga OFW balikbayan box scam victims na gaganapin mamayang alas 6 ng gabi via Zoom. Pakinggan at makibahagi sa talakayan para matulungan ng DMW na matugunan ang inyong mga hinaihinggil po sa mga delayed o abandoned balikbayan boxes. Kaya mga kabayan, stay tuned. Mamaya po iscan na lamang ang QR code sa inyong screen para makapag-sign up at makiisa sa ating online kamustahan. Ayun. Teka, ayaw nang umalis yung sombrero sa akin. yan. Samantala, GPPB at DMW tiniyak ang wastong paggamit ng pondo para sa mga OFW programs. Nakilahok nga kasamang online ang DMW sa new Government Procurement Act Caravan ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office na ginanap noong October 22 hanggang 24 sa Pasay City. Layunin ng caravan na sanayin yung mga opisyal natin at mga kawani sa DMW sa bagong batas ng Republic Act No. 12009 para matiyak yung paggamit ng pondo ng gobyerno ay tapat, malinaw at may integridad. Patunay ito na pangako ng DMW na gamitin ang bawat pisong nakalaan para sa mga OFW programs ng wasto, patas at para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ayan. At para po sa mga mahalaga anunsyo, komento o iba pang paghingi ng serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa inyong screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong feedbacks para higit kayo mapaglingkuran. Aming inihatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po muli ang inyong lingkod, Dan Garcia. Ingat po kabayan sa angmang panig kayo ng mundo. Shout out din sa mga masisipag nating DMW official, si Asi Kiko. Sana next week makasama ka na po namin, Asi Kiko. Gayun din sa mga kasamahan natin dyan sa DMW Strategic Communication Service. Gumawa ako ng list. Yes. Alam mo kung bakit? May umiyak pagdating ko sa opisina. Ayan na. Nakaligtaan ko lang. Ito, mabilis. Siyempre, ang ating OIC, si Dominic, OIC Director, si Yusek Dominic Rubia Tutay, ang ating hepe, si Melchor Manikis, ang OIC ng Information Management Division, si Ma'am Abigail de Vega Finlac, si Ma'am Abigail Kalinisan, si Kat, si Bambi, si Gab, si Ray, ang bago nating tao, ang nating bagong empleyado, si Ana, at siyempre ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong linggo, si AB. Tapos ito yung mga umiyak na hindi ko nabati. Pasensya na po. Si MJ Robinos, si Iyana, saka siyempre si Angel Nilyaska. Ayan. Abahan niyo po kami mga kaibigan sa susunod na episode na may makabulang talakayan para sa ating mga bago bayaning OFWs. Kita-kita tayo muli dito lang sa nag-iisang paborito niyong tahanan, ang Tahanan ng OFW. Ako, si Orin Miranda.